Ayan, so isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa lahat po ng nanonood po sa kanilang mga bahay. Magandang gabi po sa ating lahat at ganon din po dito sa loob ng bahay-sambahan. Binabati ko po kayo ng magandang gabi. So, oras na naman po para gawin po natin ang ating nakasanayan na every Wednesday. Meron po tayong prayer meeting dito sa church na kung saan tayo po ay makakarinig ng mensahe ng Panginoon at tayo po ay mananalangin. At bago po natin umpisahan ang gawain ito, tayo po ay tumayo at sa mga ay awitin po natin ang Pusong Dalisay at awitin po natin ito ng buong puso sa Panginoon. Hallelujah. And let us make this as bilang isang panalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Father God in heaven, we thank you, Lord God, sa buong linggo, Panginoon, na kami po ay inyong iningatan. Tunay, Panginoon, na napakadakila mo sa aming mga buhay, Lord. Salamat po sa kabutihan niyo sa aming mga buhay. Salamat at tunay, Panginoon, na kayo po ang Diyos sa aming mga buhay na hindi nagpamaliw ang kanyang kahabagan. Salamat, Lord. At sa oras pong ito, Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapakumbaba sa inyong harapan, Lord. Gaya po ng aming inawit, Panginoon, naway patuloy niyo kaming bigyan, Panginoon, ng pusong dalisay, pusong tapat at pusong alam sumamo sa inyo, Panginoon. Lord, sa oras na ito, patuloy niyo pong linisin ang aming mga puso. Alisin niyo, Lord, yung maling motibo namin sa aming pagpunta dito, sa aming panunood, Lord, sa aming pakikinig ng inyong mga salita. Panginoon, turuan mo ang puso namin na marunong magpatama, marunong magpakumbaba, Lord God, nang sa ganon, wala pong maging balakid at hadlang, Lord God, sa aming pakikinig ng inyong salita, Lord God, at sa aming
usap sa inyo, Panginoon, sa pamamagitan ng panalangin. Lord, sa oras pong ito, dalangin po namin na pagpalain niyo ang bawat isa sa amin. Ganon din, Panginoon, sa kanilang mga tahanan, Lord. Now I bless them, Lord God. Anoint them with the power of your Holy Spirit. So, Lord, they can intake your words, Lord God, wholeheartedly. And they can put your words, Lord God, in their hearts and minds, Lord God. And God, ganun sa amin, Panginoon, na nandirito. Bless mo po kami, Lord. Ibigay niyo po, Panginoon, yung right spirit, Panginoon, sa amin. And may our spirit dwell in your house, Lord God, today, tonight, Lord God. And God, i-bless niyo rin, Panginoon, ang inyong lingkod sa gabing ito. Lord, you know, Panginoon, yung paghirap niya, Panginoon, alam niyo, Panginoon, yung sakripisyo niya, Panginoon, sa kanyang pagpunta dito, Lord. And Lord, bless him, Lord God. Prepare his heart, oh Lord God, ang kanyang buhay, Lord God, maging pagpapala sa amin, Panginoon, na makikinig, Panginoon. Yung word niyo, Panginoon, sa kanya, Lord, i-bless niyo po siya, Lord. At ibigay niyo po ang inyong tamang mensahe, Panginoon, sa gabing ito, Lord. Ganon din sa amin na makikinig, Panginoon. May you prepare our hearts to, Lord God. At patuloy niyo, Panginoon, na gamitin ang bawat salita na nagmumula sa kanyang bibig na maging pagpapala sa amin, maging daluyan kami, Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang salitang ibabahagi, na maging pagpapala kami sa aming mga kapwa, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. And we continue to honor and we continue, Lord God, to receive favor upon your name, Lord God. Thank you, Father God, and continue to bless each of us, Lord God. Ganun sa mga wala pong mga kapatid namin nandito, Lord. Continue to rebuke their hearts, oh Lord God. Hallelujah. And Lord, bless each of us today, Lord, tonight, Lord God. Thank you, God, at lahat po ng katagumpayan at kasagutan sa aming panalangin ay inaangkin namin sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Hail. So, ibinibigay ko na po sa ating lingkod sa gabing ito. God bless you, Pastor. Sa bawat isa sa atin na nandirito at sa mga nanonood po sa online, yan mapagpalang gabi sa bawat isa. Sino po ang masaya na tayo po ay magkakasama ngayon dito sa sambahan ng ating Panginoon at sa mga nanonood sa online? Masaya ba kayo? Amen. At sana po tayo ay masaya dahil ito po yung araw ng ating prayer meeting na magsama-sama po na tayo po ay mananalangin, dudulog sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At sa gabing ito, yan nais ko pong ibahagi ang salita ng ating Panginoon bilang paalala muli sa bawat isa sa atin, bilang isang kanyang anak, bilang isang kanyang lingkod na siyang nagpupuri, sumasamba at bilang mananampalataya sa Kanya. Sa pagkakataon na ito, open your Bible in the book of Jeremiah chapter 29. Yan, umpisa na natin in verse 11 hanggang pababa. Yan. Jeremiah chapter 29 verse 11 to 13, 14a. Sabi niya, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa iyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Verse 12, kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin, at diringgin ko naman kayo. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buso ninyo akong hahanapin, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh. Pagpalain ang salita ng ating Panginoong Diyos. Dito makita po natin, ito po yung sinabi ng Diyos sa mga Israelita nung sila po ay na-captives doon sa Babylonia. Jeremiah para sabihin ito sa kanila. Kasi alam naman natin yung paghihirap ng mga Israelita doon po sa Babylonia na talagang hirap na hirap sila hanggang sa pahirapan sila, hanggang sa mamatay sila, magugutom sila. Makita natin na ilang taon silang nagtitiis ng ganong sitwasyon po nila. At dito makita po natin,
na binigyan sila ng pag-asa ng ating Panginoong Diyos o ng ating si Yahweh na kanilang napumili sa kanila na bansang Israel. Na sinabi niya in verse 11, verse 1 hanggang verse 10, makita natin yung pagsabi ni Jeremiah o yung sinabi ng Diyos kay Jeremiah na sasabihin niya sa mga Israelita na ito ang gawin ninyo. Sinabi niya nga in verse 5, magtayo kayo ng mga bahay at diyan kayo tumira. Pagtanim, sabi niya, magtanim kayo at inyong kainin ang bungan niyon. Mag-asawa kayo upang magkaanak. At dito na makita natin, ito yung sinabi niya na sinabi ng Diyos sa kanila in verse 11 na, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, but to give you hope and a future. Dito, it is the promise of God sa mga Israelita na ito ang gagawin niya sa kanila. Ito yung plano, may plano siyang maganda para sa kanila na hindi sila mag-i-stay sa lugmok na sitwasyon, sa naghihirap na sitwasyon. Binigyan ng Diyos ng pag-asa ang mga Israelita. At kung alam naman natin kung ang Diyos ay nangako, gagawin po niya. Yan. In verse 12, alam naman na natin yan. In verse 11, it is the promise of God na sa kanila na, for I know the plans I have for you. Alam ng Diyos kung anong plano niya para sa kanila, sa kanilang ikabubuti at hindi nila ikakasama. Yan. Alam naman natin, sa atin din, na may plano ang Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin, na hindi tayo sa sitwasyon na kung napunta tayo sa sitwasyon na naghihirap, sa sitwasyon na nahihirapan po tayo, hindi tayo mag-stay doon. May pangako ang Diyos sa bawat nananampalataya sa Kanya. Actually, hindi lang sa mga Israelita nasabi ito. Sinabi ng Diyos sa kanila, pero ito din yung pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin, na sinasabi niya sa atin na mayroon siyang plano sa buhay po ng bawat isa. At yun po yung pag-asa po natin. Ito po yung pinanghawakan natin na pangako ng Diyos na mayroon siyang magandang plano sa kinabukasan po natin. At sabi niya in verse 12, kung maganap na ito, yan, kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit, at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. Napakaganda po ng sinabi niya dito na kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit, dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. Makita natin na hindi lamang niya sinabi na mayroon siyang magandang plano, sinabi din niya sa kanila na kung kayo'y lalapit, tatawag, dadalangin sa akin, diringgin ko naman kayo. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Ayan, napakaganda ng sinabi niya dito sa kanila. Na kapag ang mga Israelita ay lalapit, dadalangin, mananalangin sa Kanya, diringgin niya sila. At kung sila ay kakatok, sila ay hahanap, siya ay buong puso nilang matatagpuan. At kapag buong puso silang maghahanap sa ating Panginoon, matatagpuan ninyo ako, sabi ni Yahweh. At ito nga yung ginagawa ng Diyos sa mga Israelita na kapag sila po ay dumudulog, dumadalangin sa Kanya, andon yung pagkilos ng Diyos, andon yung pagdinig ng Diyos sa kanila. Nakikita ng Diyos yung sitwasyon ng mga Israelita. At lagi nga nanalangin ang mga Israelita sa ating Panginoon at lagi niyang pinapakinggan ang kanilang mga panalangin. And sa application po sa bawat isa sa atin, alam ng Diyos yung plano niya sa buhay po ng bawat isa. Alam ng Diyos yung buhay po natin. Nakita ng Diyos yung mga sitwasyon po ng bawat isa sa atin. Sabi ko kanina, hindi tayo mag-i-stay sa lugmok na sitwasyon. Nakakaranas tayo ng iba't ibang mga problema, nakakaranas tayo ng iba't ibang struggle sa buhay na siyang nagpapahirap sa atin. Pero hindi po tayo doon mag-i-stay. Andyan ang Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin, at nandyan ang Diyos na gumagawa sa buhay natin at meron siyang magandang plano sa buhay po ng bawat isa.
At papaano natin makakamtan yung plano niya? At papaano natin masusunod yung kanyang plano sa buhay po natin? Of course, alam naman natin, kailangan nating manampalataya sa Kanya. At ano pa, kailangan natin sumunod sa Kanyang kalooban. At papaano natin masusunod ang Kanyang kalooban? Papaano natin malalaman ang Kanyang kalooban? I-ask natin sa ating Panginoong Diyos, Lord, ano yung plano mo? Ano yung plano mo sa buhay ko? Of course, ang ating Panginoong Diyos, papakinggan niya yung mga dulog natin sa Kanya, mababasa natin sa Kanyang mga salita at siya'y sasagot sa ating mga panalangin. At sabi niya dito, kapag tayo rin po ay dudulog, kapag tayo po ay tatawag, lalapit, diringgin niya ang bawat panalangin po natin. Tignan na lang po natin in the book of Matthew chapter 7 verse 7. Ano ang sinabi niya? Humingi kayo at kayo bibigyan. Di ba? Hindi lang niya sinabi in the book of Jeremiah. In the book of Matthew chapter 7 verse 7, humingi kayo at kayo bibigyan. Yan. Humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. It is the promise of God sa atin na sa bawat humihingi ay bibigyan ng Diyos. Ibibigay ng Diyos ang hinihingi niya. Alam ko, bawat isa sa atin, meron tayong kahilingan sa ating Panginoon. Lagi natin napapakinggan na ang Diyos laging nakikinig sa panalangin natin. Ang Diyos sumasagot sa mga panalangin natin. Kapag tayo po ay buong pusong nananampalataya sa Kanya at andoon yung tiwala natin sa Kanya, nasasagutin niya ang panalangin po natin. Sa bawat humihingi ay binibigyan ng Diyos ng kasagutan sa bawat kanyang paghingi. Humanap kayo at kayo pagbubuksan. Humanap kayo at kayo makakatagpo. Sabi niya din dito na kung maganap na ito kayo tatawag, lalapit at dadalangin, diringgin ko naman kayo. At kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Yan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo, sabi ng ating Panginoong Diyos. Of course, kapag sinik natin ang ating Panginoon, humingi tayo sa ating Panginoon Diyos, sinik natin siya, matatagpuan natin siya, matatamasa natin yung kasagutan ng mga hinihiling po natin. God is always hear us sa bawat panalangin po natin. At kapag tayo humahanap sa Kanyang presensya, lagi nating mararanasan ang Kanyang presensya at matatagpuan natin siya sa buhay po ng bawat isa sa atin. At kumatok kayo at kayo pagbubuksan. Yan, yung pagkatok natin sa Kanyang trono, yung paghiling natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, sa gabing ito, bawat sa atin, tayo po ay dadalangin, tayo po ay lalapit, tayo po ay hihingi, tayo po ay kakatok. Ngayong gabi, makakatagpo tayo, mapapakinggan tayo ng Diyos sa bawat panalangin po natin. Alam naman natin, ang Diyos, lagi niyang hinihintay yung pagdulog natin sa Kanya. Ang Diyos, lagi niyang hinihintay yung oras na tayo po ay hihingi sa Kanya. Oo, alam ng Diyos kung ano yung sitwasyon natin. Alam ng Diyos yung mga kailangan natin. Alam na ng Diyos bago pa natin sabihin yung mga panalangin po natin. Pero po ang Diyos, lagi niyang hinihintay yung pagsabi natin sa Kanya. Lagi niyang hinihintay yung mga paghingi natin sa Kanya. At ang Diyos sumasagot sa bawat panalangin ng mga taong nagtitiwala sa Kanya at may pananampalataya sa Kanya. Ito po ay ang Kanyang pangako sa bawat isa sa atin. Hindi lamang sa mga Israelita, even sa bawat isa. It is the promise of God sa mga mananampalataya na kapag tayo po ay dadalangin, hihingi, lalapit sa Kanya, diringgin niya tayo. Kapag hinanap natin siya, matatagpuan natin siya. It is the promise of God sa bawat isa na hindi po nasasayang yung pagkakataon na tayo po ay lumalapit sa Kanya. Hindi po nasasayang
yung lumuluhod ka dyan na umiiyak sa Kanya. Hindi po nasasayang yung pagpunta mo sa loob ng church para manalangin. Hindi po nasasayang yung load mo kapapanood sa online at para manalangin. Merong ginagawa ang Diyos sa bawat ginagawa po natin. Sa bawat pagdulog mo, sa bawat panalangin mo, andyan ang Diyos, nakikita niya yung puso mo. Kailangan, sa ating panalangin, lagi kong sinasabi, kailangan natin ng panalangin may pananampalataya. Panalangin buong pusong dumudulog, humahanap sa ating Panginoon. Kung bara-bara yung panalangin natin na basta masabi lang na yumuko, masabi lang na nagsasalita, kung hindi naman buong pusong panalangin sa ating Panginoong Diyos yun, sigurado, alam natin na hindi yun sasagutin ng ating Panginoon. Ang sinasagot ng Diyos ng kanyang panalangin ay yung mga taong dumudulog talaga sa Kanya, yung mga taong sinisik siya, yung mga taong buong pusong nananalangin sa Kanya at may nagtitiwala sa Kanya. Sa gabing ito, tayo po'y mananalangin, kailangan po yung puso po natin ay buong pusong lumalapit sa trono ng ating Panginoong Diyos, sa trono ng biyaya ng ating Panginoon. Kapag ginawa natin yan, alam natin, napapakinggan ng Diyos at gagawin ng Diyos yung mga panalangin natin. Alam ng Diyos yung sitwasyon po natin. Alam ng Diyos yung mga struggles po natin. Nakita ng Diyos yung mga pinagdaraanan natin. Kapag idinalangin mo ito sa ating Panginoon, expect the power of God na siyang mararanasan natin. Expect yung pagkilos ng Diyos sa panalangin po natin. Minsan hindi natin inaasahan yung pagkilos ng Diyos. Minsan hindi natin namamalayan yung pagkilos ng Diyos. Minsan hindi natin namamalayan na andyan na pala yung kasagutan ng Diyos ng panalangin natin. Be sensitive sa pagsagot ng Diyos sa mga panalangin po ng bawat isa. Oo, pinapakinggan ng Diyos yung panalangin natin. Minsan nakakaligtaan natin na andyan na pala yung kasagutan, pero kulang tayo sa gawa. Kulang tayo sa pagkilos sa kasagutan ng panalangin po natin. Oo, pag humingi tayo, ibibigay ng Diyos. Oo, kapag humanap tayo, tayo'y makakatagpo. Oo, kapag kumatok tayo, tayo'y makakasumpong. Gagawin ng Diyos yan. Pag sinagot na ng Diyos yung panalangin natin, tignan po natin, i-check natin, dito na pala yung kasagutan ng Diyos sa panalangin ko. Di ba? Kaya nga po, gabing ito, sa oras pong ito, tayo na po ay manalangin. Ito po yung pangako ng Diyos. Kapag ang pangako ng Diyos ay binigay niya sa atin, talagang gagawin niya. Hindi tao ang Diyos na kapag nangako, napapako. Ang Diyos, pag nangako, talagang ginagawa po niya. Nakadepende na yan sa atin kung nasaan yung puso natin kapag nanalangin sa Kanya. Depende na yan sa atin kung nagtitiwala talaga tayo sa Kanya. Kaya yung kasagutan ng panalangin po natin, nakadepende din sa atin. Nasa puso din natin yan. Sabi ko kanina, hindi sasagutin ng Diyos yung taong mapagkunwari, na masabi lang na yumuko, masabi lang na pumikit, masabi lang na lumuhod, nanalangin na siya. Kapag ang taong yun ay mapagkunwaring nanalangin, expect natin na hindi yan papakinggan ng Diyos. Hindi yan sasagutin ng Diyos yung panalangin natin. Panalangin mo na kapag ganun po tayo. Ang sinasagot ng Diyos na panalangin, yung sinasagot ng Diyos na yung diringgin ng Diyos na panalangin ay yung mga taong buong pusong dumudulog sa ating Panginoon. Buong pusong nanalangin sa ating Panginoong Diyos. Ngayong gabing ito po ay paalala sa bawat sa atin. Buong puso tayong dumulog sa ating Panginoon at tayo po ay makakahanap.
tayo po ay makakatagpo at tayo po ay pagbubuksan ng ating Panginoong Diyos. It is the promise of God sa bawat isa sa atin. Sa bawat mananampalataya, sa bawat nananalangin sa Kanya, panghawakan natin yung pangako ng Diyos sa atin na yon. Makakatagpo tayo, makakahanap tayo, at pagbubuksan tayo kapag tayo po ay dudulog sa trono ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Sa gabing ito, dadako na po tayo sa ating pananalangin. Tayo na po ay humanap ng lugar kung saan po tayo manalangin, at paalala po muli sa bawat isa, buong puso tayong dudulog sa ating Panginoong Diyos para pakinggan po ang ating mga panalangin.
sa ating group prayer. Sino po yung mga may prayer request? At sama-sama nating idulog, ipanalangin sa ating Panginoon. Yeah. Mayroon po ba sa gabing ito? Prayer request po. Kay Brother Indong, yan, sa kanyang exam, knowledge and wisdom na ipagkakalob sa kanya ng ating Panginoon. Healing kay Sister Arlene. Yan, sino pa po? Healing din kay Sister Janelu. Yan, sa mga healing, meron pa ba? Sa online, wala ba? Yung 3-day club, ayan, dito San Miguel sa mga bata, sa mga teachers po na nagtuturo sa kanila. Ayan, panalangin po natin yung church activities po natin na to, na naway ang mga bata na nakakinig ng salita ng ating Panginoon ay tumanggap sila at lumago sila sa kanilang pananampalataya at paglilingkod sa ating Panginoon. Wala na po ba? Yan, kung wala na, tayong lahat ay tumayo at tayo muli ay dudulog sa trono, sa biyaya ng ating Panginoon na manalangin sa Kanya. Buong puso tayong dumulog muli sa ating Panginoon Diyos. Ama naming Diyos sa dakila, muli Panginoon, kami ay lumalapit sa iyong banal na trono na patuloy na nagpapakumbaba, nagpapasalamat sa iyong kabutihan po sa buhay po ng bawat isa sa amin. Panginoong Diyos, nasabi po ang mga prayer requests sa gabing ito sa mga nangangailangan, Panginoon, ng kagalingan. Kay Sister Arlene, Panginoong Diyos, Makaraeg, kay Sister Janelu, Panginoong Diyos, Libara. Kung sino naman, Panginoon, na miyembro po ng iglesyang ito na may karamdaman, ang miyembro po ng aming pamilya na may karamdaman. Silang lahat, Panginoon, ay dinudulog po namin sa iyong banal na trono. Ikaw po ang kumilos sa kanilang mga pisikal na pangangatawan. Ikaw po, Panginoong Diyos, ang magpagaling sa kanilang mga karamdaman. Kumilos ka, Panginoong Diyos, kumilos ka, Panginoon. Iparamdam mo po ang kagalingan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Naniniwala po kami ng kagalingan ay nanggagaling sa iyo, Panginoong Diyos. Kaya sa gabing ito, iniklaim na po namin ang kagalingan sa mga taong ito, Panginoon Diyos, na nangangailangan ng healing, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos, sa healing na iyong pagkakalob sa kanila. Sa gabing ito, Panginoon Diyos, dinudulog po namin kay Pastor Dale sa iyong harapan, Panginoong Diyos. Sa kanyang pag-exam, Lord, ikaw po ang manguna. Ikaw po, Panginoong Diyos, ang tumulong sa kanya. Ibigay mo po ang kanyang karunungan, kagalingan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Sa kanyang na-review, Panginoong Diyos, ipaalala mo po ito, Panginoon. Ikaw po ang tumulong sa anak mong ito, Panginoong Diyos. At ilagay mo po sa kanyang isip, Panginoon, sa kanyang puso, na ang kailangan po niya ay ikaw at patuloy, Panginoon, na magtitiwala siya sa iyong kapangyarihan. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagtulong kay Pastor Dale sa kanyang pag-exam bukas. At inatas din po namin, Panginoon, ang 3-day club ng mga bata sa church na ito, Panginoon. Sa mga bata, Panginoon, na umaten sa 3-day club, Panginoon, Lord, ikaw po ang patuloy na tumulong sa mga batang ito. Ikaw po ang mangusap sa mga batang ito, Panginoon Diyos. Itanim mo po sa kanilang mga puso't isipan ang iyong mga salita na siyang itinuturo ng mga teachers po nila na yung mga salita. Nawa, Panginoon, sa kanilang pagtanda, sa paglipas ng araw, buwan, taon ng kanilang mga buhay, ang mga salita mong napapakinggan po ng mga batang ito ay lalago, Panginoong Diyos, at lalago din ang kanilang pananampalataya at tatanggapin din po nila ang aming Panginoong Kristo bilang Panginoon at kapagligtas ng kanilang mga buhay. Tulungan mo po ang mga batang ito, Panginoon. Bigyan mo po sila ng kagalakan na nagsama-sama sa lugar na ito, Panginoon, upang magpuri at sumamba sa iyong banal na pangalan. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong gagawin sa mga batang ito na siyang umatin sa 3-day club na ito, Panginoong Diyos. Alam po namin, Panginoon, na meron kang gagawin at kikilos ka sa buhay po ng mga batang ito. At tinatasin po namin ng mga teachers po nila. Patuloy mo silang tulungan, patuloy na pagpalain, ikampay apot ikinaanos, patuloy, Panginoon, kalakasan, kagalakan, Panginoon, na nagtuturo sa mga batang ito, Panginoon. Lord, ikaw po ang tumulong sa kanila, sa kanilang lakas, Panginoong Diyos, i-renew mo po, Panginoon,
sa mga nawalang kalakasan po nila, Panginoon Diyos. Patuloy, Panginoon, nabigyan mo po sila ng kalakasan. Patuloy, Panginoon, na pagpalaan mo po din po sila at gawin mo silang daluyan ng pagpapala sa kanilang mga estudyante, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, salamat po. At tinatas po namin, Panginoon, ang aming pastor, Panginoon Diyos, Pastor Pader, si Pastor Grace ang halapan. Patuloy mong silang tulungan, Panginoon, sa kanilang ministeryo. Alam po namin, Panginoon, na ginagamit po sila sa iyong ubasan at alam din po namin na sila po ay pagpapalain mo, tutulungan mo, Panginoon. Alam mo po, Panginoon, ang kanilang sitwasyon, Panginoong Diyos. Alam mo po ang kanilang mga problema. Alam mo po, Panginoong Diyos, ang mga struggles nila sa buhay. Alam mo po, Panginoon, ang kanilang estado sa iyong harapan, Panginoong Diyos. Lord, ikaw po ang tumulong sa kanila, patuloy na pagpalain sa lahat po ng aspeto ng kanilang mga buhay. Patuloy mo silang gamitin sa kanilang ministry, Panginoon, pinagkalob sa kanila. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang tumulong sa kanila, Panginoon. Bigyan mo sila ng kalakasan, kagalakan, Panginoong Diyos, na kanilang pagmiministry. Patuloy, Panginoon, na i-anoint mo po sila, Panginoong Diyos, sa mga tupa, Panginoon, na pinagkalob mo sa kanila, Panginoon. Ikaw po ang tumulong sa bawat tupa, Panginoon, na kanilang inaalagaan, Panginoong Diyos, na ipinagkaloob sa kanila, ipinagkatiwala sa kanila. Salamat, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Naniniwala po kami, Panginoon, na pagpapalain mo po sila, tutulungan mo po sila, at gagawin mo silang daluyan ng pagpapala sa bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Sa kanilang mga buhay, Panginoon, ikaw po ang mag-bless, Panginoong Diyos. I-bless mo po sila continually, Panginoon. At alam po namin, Panginoong Diyos, na ang iyong mga anak ay pagpapalain mo. Sa church na ito, Panginoon, sa bawat miyembro po ng iglesyang ito, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, Panginoong Diyos, patuloy mo din silang patuloy mo din tulungan, patuloy na pagpalain, Panginoon Diyos, sa mga spiritual na buhay, Panginoon, patuloy na palakasin, patibayin, Panginoon, sa lahat po ng aspeto ng buhay, Panginoong Diyos, ikaw po ang siyang magpala, Panginoon, sa mga nangangailangan ng kalakasan, nangangailangan ng karunungan, katalinuhan, sa mga nangangailangan financially, Panginoon, sibus mo po ang masaganang pagpapala, at patuloy, Panginoon, na magtitiwala lamang kami sa iyo, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, sa iyong plano sa buhay po ng bawat isa. Kung may kinakaharap din na problema, struggles sa buhay po ang bawat isa, Panginoon, Lord, i-remind mo sa amin, nandyan ka lagi, na siyang sumasama sa amin. Nandyan ang iyong kapangyarihan, na siyang magpapalakas sa amin, at ma-overcome po namin ang bawat problema po namin kinakaharap. Salamat, Panginoon, sa pangako mo sa bawat isa sa amin, na siyang pinanghahawakan po namin, Panginoon, na kami hindi mo iwan, hindi mo pababayaan, at ang bawat isa sa amin ay iyong tutulungan at papalakasin, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, salamat po, at sa mga bawat isa sa amin, Panginoong Diyos, gawin mo din kaming daluyan ng pagpapala sa mga taong nakakasalambuha po namin, sa mga unbelievers, Panginoong Diyos, upang makita po nila ang iyong kaningningan, ang iyong kapangyarihan sa amin, Panginoon. Itinasas din po namin ang aming mga kaibigan, ang aming mga kamag-anak, ang aming mga kakilala, Panginoong Diyos, o mga taong hindi pa ligtas, Panginoon, o hindi pa nila tinanggap ang aming Panginoong Jesucristo sa kanilang mga buhay. Lord, buksan mo po ang kanilang mga puso, Panginoong Diyos. I-convict mo po sila, Panginoon. Ikaw pong mangusap sa kanila, Panginoon Diyos, upang ang aming Panginoong Jesucristo, Panginoon, ay makita po nila at tanggapin po nila ang Panginoong Jesucristo sa kanilang mga buhay. Kaming mga Kristiyano, Panginoong Diyos, tulungan mo po kami at magampanan po namin ang aming trabaho na ibahagi ang iyong mga salita sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo at hindi pa tumatanggap sa iyo, Panginoong Diyos. Gawin mo po kaming daluyan ng pagpapala, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos, sa buhay po ng bawat isa sa amin, Panginoon. Sa church na ito, Panginoon, alam po namin na hindi ka pa tapos. Meron ka pang magandang plano. Meron ka pang gagawin sa church na ito, Panginoong Diyos. Church building na ito, sa bawat naninirahan, Panginoong Diyos, na mga anak mo sa church na ito. Alam po namin, Panginoon, na marami ka pang plano, may gagawin ka pa po sa amin, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, kiniklaim po namin ang katagumpayan, dahil ang katagumpayan ay nanggagaling lamang sa iyo, Panginoong Diyos. Salamat sa iyong gagawin, Panginoon, sa mga taong ipinalangin po namin. Salamat sa iyong gagawin sa aming mga buhay. Salamat sa iyong gagawin sa buhay po ng aming pamilya. Salamat sa iyong gagawin, Panginoon, sa aming mga pastor, Panginoong Diyos. Lord, ikaw na po ang siyang mag-bless. Ikaw na po ang siyang magpala, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos. Sagutin mo po ang bawat dinidesire ng aming mga puso. Pakinggan mo po ang bawat panalangin po namin, Panginoon. Naniniwala po kami na ang mga taong nanalangin sa iyo ng buong puso ay pinapakinggan mo po at sinasagot mo po ang bawat panalangin nito. Salamat, Panginoong Diyos, sa gabi ito. Salamat sa kasagutan ng aming mga panalangin.
Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Offering pa pala. Yan. Ibigay na po natin ang ating kaloob. Yan, ating handog sa ating Panginoon. Nasaan po yung offering basket po natin? Yan. Muntik na makalimutan. Yan. Awitin natin. Tayo ay magbigay at ibigay po natin ang ating kaloob, ating handog sa ating Panginoon. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Purihin ang Diyos, pasalamatan siya na may kagalakan sa puso. Hallelujah. Tayong lahat ay umuo at manalangin. Father God in heaven, sa oras pong ito, salamat Panginoong Diyos sa patuloy na biyaya mo na naranasan po namin. At andito po Panginoon siyang offering ng bawat isa. Dalangin po namin Panginoon na pagpalain mo ito na magagamit po si kalalawak na yung gawain at patuloy na pagpalain ng bawat isa sa amin Panginoon. At alam po namin Panginoon na sinabi mo sa mga salita na kapag kami ay nagbigay ng buong puso, ay bubuhos mo pong masaganang pagpapala sa pamilya, sa buhay po ng bawat isa. Salamat, Panginoon Diyos, sa pangako pong yun, na siyang panghawakan po namin at patuloy, Panginoon, na gagawin po sa aming mga buhay. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.